Sa isang liblib na baryo sa tabi ng ilog at malawak na kaparangan, nakatira si Simon, isang mahirap ngunit kilala sa kanilang lugar bilang sabungerong may mabuting kalooban. Ang kanyang bahay ay yari sa kawayan at pawid, may pintuang laging bukas para sa sinumang nangangailangan ng tulong o makakain. Hindi man marangya ang kanyang pamumuhay, siksik naman sa malasakit at kabutihan ang kanyang puso. Si Simon ay lumaking ulila sa magulang. Bata pa lamang siya ay natutuhan na niya ang pag-aalaga ng manok. Hindi dahil sa hilig lamang, kundi dahil ito rin ang tanging paraan niyang kumita ng kahit kaunting pera para sa kanyang araw-araw na pangangailangan. Sa kabila nito, hindi kailanman naging sakim si Simon. Kung may kapitbahay na nanghihina ang manok dahil sa sakit, pinapahiram niya ng gamot. Kung may bata na gutom at walang makain, agad niyang iniaabot ang natitirang kanin o tinapa sa lamisahan. At kung may matandang hirap na hirap makapunta sa bayan, sasamahan niya ito kahit pa may sarili siyang trabaho. Subalit sa kabila ng kabutihan ni Simon, hindi naging madali ang kanyang buhay bilang sabungero. Sa baryong iyon ay may isang kilalang mayamang sabungero na nagngangalang Don Rodolfo Haciendero, isang taong makapalang bulsa ngunit mas makapalang kasakiman. Tuso, mandaraya at walang inuurungang kasamaan. Kilala siya sa paglalagay ng salapi sa mga tauhan ng sabungan upang masiguro ang kanyang panalo. Kapag hindi niya kayang dayain, sisiguraduhin naman niyang matatakot ang kalaban. May kasama rin siyang mga tauhang matitikas at pawang sanay sa dahas. Mga taong handang manakit para lang mapagbigyan ang kagustuhan ng kanilang amo. Madalas na sinasabihan si Simon ng mga kapitbahay na huwag nang makipagbanggaan kay Don Rodolfo. Pero hindi siya umaatras. Hindi dahil sa tapang o kayabangan, kundi dahil gusto niyang ipakita sa mga kababayan na hindi kailangang maging mayaman para manalo. Ang kailangan lamang ay sipag, malasakit at tapat na laban. Isang gabi, habang siya ay nagbabantay ng kanyang paboritong manok na si Matanglawin, isang manok na payat pero maliksi. May pulang balahibo na kumikislap kapag tinamaan ng liwanag. May nangyaring kakaiba. Ang hangin ay tila lumamig at ang mga dahon ng balete sa likod ng kanyang bahay ay umuugong kahit walang ihip ng hangin. May mumunting alingaw-ngaw na dumaan sa kanyang pandinig, mahina, parang bulong. Simon, Simon. Napatayo siya at lumapit sa malaking puno ng balete. Ang punong ito ay matagal ng bahagi ng kanilang baryo, sagrado ayon sa matatanda. May mga alamat na dito raw naninirahan ang mga diwata, engkanto, at mga espiritu ng kalikasan. Ngunit hindi pa niya narinig ang punong iyon na bumubulong hanggang ngayong gabi. May kailangan po ba kayo? Tanong niya ng may paggalang habang tinutunto ng paligid. Maya-maya'y may liwanag na kumislap mula sa pinakapuno ng ugat ng balete. Dahan-dahang umangat ang liwanag na tila piraso ng bituin at nag-anyo itong parang maliit na dahon na kumikislap sa kulay ginto. Tila lumulutang ito sa hangin at para bang may sariling buhay. Napaatras si Simon, hindi sa takot kundi sa matinding pagkamangha. Simon, anak ng lupa at may pusong busilak. Muling bulong ng tinig na hindi niya nakikita kung saan nanggagaling. Mula sa kabutihang ibinabahagi mo sa iyong kapwa, karapat dapat kang pagkalooban ng mutyang ito. Ang mutya ng gintong dahon ng balete, kapangyarihang magtatanggol sa iyo, magdadala ng swerte, at magbabalik ng katarungan sa iyong pakikibaka laban sa kasamaan. Hindi makapaniwala si Simon sa kanyang mga naririnig. Naramdaman niyang unti-unting lumapit sa kanya ang gintong dahon. Nang hawakan niya ito, para bang dumaloy sa kanyang katawan ang init na hindi masakit, kundi nakapagpapagaan ng loob. Nawala ang pagod niya.
Naging maliwanag ang kanyang paningin at ang kanyang manok na si Matanglawin ay tila nagningning rin ng mga mata. Parang umangat ang tapang at tibay. Na ano po ba ito? Tanong ni Simon na nanginginig ang kamay. Gamitin mo ito lamang para sa kabutihan, wika ng tinig. Hindi para sa kasakiman, hindi para sa panlalamang. Kapag ginamit mo ito sa baliktad na paraan, babawiin ko. At sa isang iglap, nawala ang liwanag. Ang dahon ay lumapat sa kanyang palad. Tunay, mabigat at kumikislap na parang ginto. Hindi lang basta literal na ginto, kundi may buhay na sinag. Simula ng gabing iyon, nag-iba ang takbo ng buhay ni Simon. Pagdating ng susunod na Sabado sa sabungan, kasama niya si Matanglawin. Nandyan din ang mayamang sabungherong si Don Rodolfo, kasama ang kanyang bagong bred na manok na kilala sa bansag na apoy. Isang manok na malaki, masilakbo at may madilim na tingin. Ang sabungan ay puno. Usap-usapan kasi na may malakas na panlaban si Simon. Ngunit hindi nila alam na higit pa sa lakas ang dala ni Simon. Dala niya ang mutyang ginto sa kanyang bulsa, malapit sa kanyang puso. Nang magsimula ang laban, mabilis, matalim at mapanganib ang galaw ni Apoy. Ngunit hindi nagpatalo si Matanglawin. Parang gabay ng hangin na paglipad ng kanyang mga paa at bawat tuka at sipa ay eksakto. Ang mga tao ay lumingon-lingon. Nagtataka kung paano naging ganoon katindi ang manok ni Simon. At sa huling salpok, bumagsak si Apoy. Ang buong sabungan ay napuno ng hiyawan. Panalo si Matanglawin. Panalo si Simon. At doon nagsimula ang malaking pagbabago sa kanyang kapalaran. Unti-unti siyang nakilala, nagkaroon ng pera, at nakatulong sa higit pang mga kapitbahay. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento, dahil si Don Rodolfo ay hindi basta-basta nagpapaubaya. At ang kasakiman niya ay mas malalim pa kaysa iniisip ng lahat. At dito magsisimula ang tunay na pagsubok ni Simon, ang sabungerong may mutya ng gintong dahon ng balete. Matapos ang nakakagulat na pagkapanalo ni Simon sa sabungan, kumalat sa buong baryo ang balita na natalo niya ang pambato ni Don Rodolfo. Ang mga tao sa palengke, sa bukid, maging sa tabing ilog ay iisa ang usapan. Ang payat at dating inaapi na sabonghero ay biglang tinalo ang malakas at mahal na manok ng mayamang hasyendero. May ilan na napahanga, may ilan na nagduda, at higit sa lahat, may isang taong nagngingit-ngit sa galit, si Don Rodolfo. Sa malawak na bakuran ng hasyenda, kung saan nakahanay ang mga mamahaling sasakyan at malalaking manok na malalaki pa sa pangkaraniwang sabongero, nakaupo si Don Rodolfo sa pinakamarangyang upuan na yari sa Nara. Hawak niya ang isang sigarilyo habang ang kanyang mga tauhang nakabarong ay tahimik na nasa gilid, nakayuko. Ipinasok nila ang natalong si Apoy sa isang kahon. Mabigat ang hangin ng galit at tensyon. Hindi dapat nangyari to, sabi ni Don Rodolfo na may mabigat na tinig. Hindi pwedeng may isang mahirap na gaya ni Simon ang magpapahiya sa akin sa harap ng buong sabungan. Nakaramdam ng kaba ang isa sa kanyang tauhan, si Carding, na kilala sa pagiging tuso at sanay manakot. Don Rodolfo, baka tsamba lang po, baka wala namang kakaiba sa panalo niya. Nagangat ng tingin si Don Rodolfo, malamig ang mga mata. Tsamba? Ang panalo niya ay hindi tsamba. May kakaiba sa manok niyang si Matanglawin. Hindi normal ang galaw, hindi normal ang tibay, kumulot ang kanyang noo. At si Simon, may nararamdaman akong hindi pangkaraniwan. Sa isang sulok ng hasyenda ay umubo ang isa pang tauhan, si Bartolo, ang pinakamatapang sa mga tauhan ni Don Rodolfo. Kung gusto niyo po, Don Rodolfo, pwede ko pong puntahan si Simon. Kaunting usapan lang, malalaman natin kung ano ang sikreto niya. Ngumiti si Don Rodolfo ng malamig, tipid at puno ng panlilinlang. Hindi.
Hindi pa ngayon. Hindi tayo gagalaw ng basta-basta. Ipagmasdan muna natin. Kapag sigurado na tayong may tinatago siya, saka tayo tutugon. Samantala, sa bahay kubo ni Simon, ang hangin ay magaan at puno ng saya. Ang mga kapitbahay ay nagdatingan upang batiin siya. May mga batang nagtatakbuhan at tuwang-tuwa kay matanglawin. May matatandang pumupuri sa tapang at bilis ng manok. At si Simon ay halos hindi makapaniwala sa atensyong natatanggap niya. Simon, nabili mo na ba yung gamot kay Aling Sia para sa paa ng iyong nanay noon? Tanong ni Aling Rosa, ang matandang kapitbahay. Ngumiti si Simon at tumanaw sa langit. Kung buhay lang si nanay, oo, Aling Rosa, matutuwa rin siya. Naramdaman niya ang mutya sa kanyang bulsa. Tila umiinit at kumikislap, para bang buhay. Alam niyang hindi iyon ordinaryo. Alam niyang hindi iyon simpleng swerte. Habang nagkakagulo ang mga tao sa kanyang kubo, napansin ni Simon na may matandang lalaki na nakaupo sa bangko ng ilalim ng balete. Hindi niya agad napansin ang estranghero, pero nang tumama ang liwanag ng araw, nakita niyang ang matanda ay may kakaibang aura. Puting buhok, nangingintab na balat, at may hawak na baston na may ukit na simbolo ng dahon. Lumapit si Simon. Magandang tanghali po, Lolo. May paglilingkod po ba ako? Ngumiti ang matanda, mabagal ngunit may lalim. Simon, ang tagapag-ingat ng mutya ng gintong dahon. Ang kanyang boses ay tila bumubulong mula sa hangin at kalikasan. Namilog ang mga mata ni Simon. Kayo po ba ang tagabantay? Sagot ng matanda. Hindi ako engkanto. Ngunit ako ang nakatalaga na magmasid kung paano mo gagamitin ang mutya. Tandaan mo, ang mutya ay hindi laruan. Hindi ito dapat gamitin sa panlalamang. Ang kapangyarihan nito ay hindi para lamang sa sabong. Ito ay para sa kapayapaan ng baryo. Naguguluhan si Simon. Bakit po ako? Bakit hindi po yung mas may kaya o mas makapangyarihan? Tumingin ang matanda sa kanyang mga mata, diretso at puno ng katotohanan. Dahil ikaw ay may pusong hindi nabibili ng salapi. Ikaw ay tumutulong kahit ikaw mismo ang nangangailangan. Hindi ka natatakot sa hirap. Ikaw ang nararapat. Hindi nakapagsalita si Simon. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang bigat ng responsibilidad na iyon. Biglang humangin ng malakas. Inangat ng simoy ang mga dahon ng balete. At bago pa man makapagsalita si Simon, nawala ang matanda na parang usok na tinangay ng hangin. Kinagabihan, habang inaayos ni Simon ang manukan, narinig niya ang kaluskos sa labas. Hindi ito normal na ingay ng pusa o manok. Mabigat, mabagal, at tila naglalakad ang dalawang taong may matitigas na bota. Nagpuslit si Simon sa gilid ng kubo at sumilip. Doon niya nakita sina Bartolo at Carding, ang mga tauhan ni Don Rodolfo. Walang ibang manok dito, Bartolo, sabi ni Carding habang kinakapa ang paligid. Pero sigurado ako, may sikreto yang manok ni Simon. Hindi pwedeng basta na lang tinalo yung manok ni Don Rodolfo. Hanapin natin, sabi ni Bartolo. Kung hindi natin makuha ang sikreto, sunugin natin ang kubo niya. Nanginginig sa galit at takot si Simon. Hindi niya inaasahan na aabot sa ganito ang galit ng mayamang sabongero. Hinawakan niya ang mutya sa kanyang bulsa. At sa sandaling iyon, parang nagising ang liwanag nito. Umiinit, kumikislap, at tila nagbibigay ng lakas. Narinig ko kayo, sabi ni Simon habang lumabas mula sa dilim. Ang boses ay matatag. Wala akong tinatago. Kung may problema kayo, sabihin niyo sa akin ng harapan, hindi yung parang magnanakaw na palihim. Nagulat ang dalawang tauhan at mabilis na naglabas ng patalim. Kung ganon, humanda ka.
Pero bago sila makalapit, biglang umalulong ang hangin. Ang mga dahon ng balete ay nagsipag-ikot-ikot at nagpalipad ng alikabok. Si Bartolo at Carding ay napaatras at nabulag sa sandali. Ang mutya sa palad ni Simon ay nagliwanag na para bang apoy na kulay ginto. Nagsitakbo papalayo ang dalawang tauhan, takot na takot. At mula sa dilim, narinig ni Simon ang bulong. "Simon, alagaan mo ang kapayapaan. Hindi ang dahas ang iyong landas." Napaupo si Simon, humihingal, at napagtanto niya ang isang bagay. Ang laban niya kay Don Rodolfo ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, tila walang nangyari kung titingnan mula sa labas, ngunit sa puso ni Simon ay may mabigat na kaba. Alam niyang hindi isang simpleng pag-uusisa lang ang ginawa ni Bartolo at Carding kagabi. Binalak nilang sunugin ang kanyang kubo, ang tanging naiwan sa kanya mula sa kanyang yumaong mga magulang. Kahit lumipas ang gabi, ramdam niya pa rin ang panggigigil at galit na bumabalot sa kanya. Ngunit sa tuwing hahawakan niya ang mutyang gintong dahon ng balete, tila napapawi ang galit at napapalitan ng matinding linaw ng isip. Umaga na at ang araw ay dahan-dahang umaangat sa kalangitan. Sa panan ng bundok, nag-umpisa ng magdagsaan ang mga magsasaka papunta sa kani-kanilang trabaho. Si Simon, dala ang mutya sa bulsa, ay lumabas ng bahay kubo upang tingnan kung maayos pa ang kanyang mga manok. Tahimik ang paligid, ngunit sa kanyang pakiramdam, hindi siya nag-iisa. Para bang may mga mataang nakamasid sa kanya. Habang naglalakad papunta sa pinakalikod ng kanyang manukan, napansin niyang may isang kumpol ng mga matatandang babae na nasa may gilid ng kalsadang lupa. Nag-uusap-usap ang mga ito at nakatingin sa kanya. "Si Simon ba yan? Yung tinalo si Don Rodolfo kahapon?" Bulong ng isa. "Oo, siya nga." "Nay," ang sabi nila, parang naging malakas bigla yung manok niya. Sagot ng isa. "Malay ba natin? Baka may anting-anting yan? O baka kinukulam si Don Rodolfo?" Dagdag ni Aling Cora na kilala sa chismis. Hindi alam ni Simon kung matatawa o maiinis. Gusto niyang magsalita at ipaliwanag, pero alam niyang mas mabuting manahimik. Kung magpapaliwanag siya, baka lalo pang humaba ang chismis. Kaya nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad. Ngunit sa kanyang bawat hakbang, mas tumitindi ang nararamdamang presyon. Ang balita ay kumalat na parang apoy na kumain ng tuyong damo. Pagdating niya sa manukan, inabutan niya si Matanglawin na nakaangat ang ulo, tila mas alerto kaysa dati. Nakatingin ito sa direksyon ng balete. Parang may nararamdaman ang manok na hindi nakikita ng mga ordinaryong mata. Lumapit si Simon at hinaplos ang balahibo nito. "Matanglawin, alam kong may kakaiba sa mutyang ito, pero sana huwag mong hayaan na maging masama ang kapalaran natin." Di pa man natatapos ang salita niya, biglang kumislap ang mutya sa bulsa niya. Napatras si Simon sa gulat. Dahan-dahan niyang inilabas ang mutya at nang hawakan niya ito, naramdaman niyang parang dumadaloy sa kanyang katawan ang kakaibang enerhiya. Naging mas malinaw ang kanyang pandinig. Mas mainaw ang kanyang paningin. Tila naririnig niya ang pagaspas ng malalayong sanga, ang paglakad ng mga hayop sa malayo, at ang pagbulong ng hangin na tila may pahiwatig. "Simon?" Bulong ng hangin, pero hindi niya alam kung totoo o guni-guni lamang. Ang kapangyarihan ay hindi regalo lamang. Ito'y pagsubok. Napapitlag si Simon. Huminga siya ng malalim, pinipilit pigilan ang takot. Bago pa man siya makapag-isip ng maayos, isang matinding ingay ang umalingaw-ngaw mula sa may kalsada. "Simon! Simon! Labas ka! Nakikita ka namin!" Sigaw ng isang malaking boses na parang kulog. Lumabas si Simon at nakita niya sa may labas ng bakuran ang isang grupo ng mga tauhan ni Don Rodolfo. 8 sila
Lahat nakaitim at marumi ang tingin sa kanya. Si Bartolo at Carding ang nasa unahan. "Nandito ka pala," sabi ni Bartolo na nakangisi, halatang hindi pa rin natuto sa kagabi. "May pakikipag-usapan tayong dalawa." Tumayo si Simon, hindi lumalayo pero hindi rin lumalapit. "Ano ba talagang kailangan nyo? Kung tungkol sa panalo ko kahapon, patas ang laban." "Huwag mo kaming gawing tanga," sigaw ni Carding. "Alam namin na may sekreto ka. Bakit bigla kang nanalo? Bakit biglang lumakas yung manok mo?" Tumawa ang ilang tauhan pero halatang puno ng inggit ang kanilang tawa. "Kung wala kang tinatago," ani Bartolo, "humanda ka sa susunod naming hakbang." Hindi pa sila natapos magsalita ay may isa pang nilalang na dumating. Si Kapitan Romy, ang barangay kapitan, nakasunod ang dalawang kagawad. "Anong kaguluhan ito?" tanong niya. "Bakit kayo nag-aastang kriminal dito sa harap ng bahay ni Simon?" Nagkatinginan ang mga tauhan, halatang nagulat. Hindi nila inaasahang may darating na opisyal. "Wala pong problema, Kap," sabi ni Bartolo na biglang nagkunwaring maamo. "Nag-uusap lang kami tungkol sa sabong." "Sa sabong?" Balik ni Kapitan Romy, nakataas ang kilay. "Hindi usapan yang ginagawa ninyo. Puro pananakot." Lumapit si Kapitan Romy kay Simon at tumingin sa kanya ng may pag-aalala. "Simon, kung may nanggugulo sa'yo, pumunta ka sa barangay. Hindi kami papayag na may inaapi dito." Tumango si Simon. "Salamat, Kap." Nagalisan ang mga tauhan. Ngunit bago sila tuluyang umalis, tumingin si Bartolo kay Simon. Malalim ang titig. "Hindi pa tayo tapos." Nang makaalis ang mga tauhan, bumalik si Simon sa loob ng kanyang kubo. Tahimik siyang umupo sa bangkong kahoy. Hawak niya ang mutya, ngunit ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Kung dati ay simpleng sabongero lamang siya, ngayon ay parang kalaban siya ng isang buong hasyenda at ng kasakiman ni Don Rodolfo. Sa kanyang pag-iisip, biglang lumitaw ang imahe ng matandang tagapagbantay sa balete. Ang mga salita nito ay umalingaw-ngaw. Ang mutya ay para sa kapayapaan, hindi panglalamang. Ngunit paano kung ang mga kaaway niya ay puro panglalamang? Paano kung ang kanilang buhay ay nakataya? Humigpit ang hawak niya sa mutya. Hindi niya alam kung saan hahantong ang kapangyarihang hawak-hawak niya. Pero isang bagay ang siguradong sigurado. Ang laban ay mas lumalaki. At sa kabila ng kabutihan ng kanyang puso, may puwersang masama ang naglalakbay patungo sa kanya. Kinabukasan ay tila mas mabigat ang paligid ng baryo. Sa bawat kanto, may bulungan tungkol sa laban ni Simon at sa galit ni Don Rodolfo. Ang mga tao ay nag-aalangan kung dapat ba nila itong pag-usapan ng hayagan. Ang ilan ay natutuwa sa pagkapanalo ni Simon. Ang iba ay takot na baka hayaang maghari ang gulo sa baryo kapag nagalit ang mayamang hasyendero. Si Simon, sa kabila ng atensyong natatanggap, ay mas pinili ang mag-isa. Hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil gusto niyang maintindihan ang nangyayari sa kanyang buhay. Simula nang makuha niya ang mutya ng gintong dahon ng balete, mas lumutang ang mga kakaibang pangyayari. Ang kanyang pandama ay lumalakas. Ang kanyang manok ay tila lumiliwanag ang mga mata. At sa tuwing hahawakan niya ang mutya, nararamdaman niyang may bumubulong sa hangin. Noong hapon, matapos niyang pakainin ang mga manok, umupo siya sa tabi ng balete, kung saan unang nagpakita ang mahiwagang liwanag. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang pagaspas ng mga dahon. Sa kalmadong sandaling iyon, umangat ang isang malamlam na liwanag mula sa lupa at unti-unti itong nag-anyo, ang matandang tagapagbantay ng balete. "Simon," wika ng matanda, habang ang kanyang anyo ay parang usok na pinagsama-sama. "Napansin kong tumitindi ang galit ng iyong mga kaaway." Hindi na nagulat si Simon. "Opo,
Pinuntahan nila ako kagabi. Gusto nilang malaman ang sekreto ko. Gusto nilang sirain ang kubo ko. Tumingin ang matanda sa kanya, may kalungkutan sa mga mata. Hindi kanila laban ng walang dahilan. Kilala nila si Don Rodolfo. Hindi siya nagpapatalo at mas lalong hindi siya nagpapahiya. Umangat ang hangin at ang mga dahon ng balete ay sumayaw. Kailangan mong matuto, hindi lamang umasa sa mutya. Kung hindi mo matutong kontrolin ang kapangyarihan nito, baka lamunin ka mismo ng lakas na ibinigay sa iyo. Napakunot no si Simon. Paano ko malalaman kung ano ang magagawa nito? Tumindig ang matanda, tila dahan-dahan at mabigat ang bawat salita. Sumunod ka sa akin. Tumayo si Simon at sumunod. Dinala siya ng matanda sa pinakaloob ng kagubatan, kung saan ang mga puno ay mas malalaki, ang hangin ay mas malamig, at tila may mga matang nagmamasid sa bawat hakbang. Sa gitna ng kagubatan ay may isang batis na napakalinaw, tila salamin ng kalangitan. Dito tayo magsasanay, sabi ng matanda. Huminga ng malalim si Simon. Alam niyang hindi na ito biro. Ang kapangyarihang hawak niya ay higit pa sa inaakala. Tingnan mo ang tubig, utos ng matanda. Tumuwid si Simon at tumingin. Sa unang tingin, malinaw lang ang tubig. Ngunit nang tumitig siya ng matagal, biglang may nagbago. Ang mukha niya ay naglaho at ang nakita niya ay imahe ng kanyang manok na si Matanglawin, nakikipaglaban sa isang malaking manok na tila may mga pulang matang parang apoy. Si Don Rodolfo ang nasa likod nito, nakangisi at puno ng galit. Yan ang darating, sabi ng matanda. Ang mga laban mo ay magiging mas mabigat. Hindi lang laban ng sabong, laban ng puso, laban ng katarungan. Umangat ang mutya mula sa bulsa ni Simon. Hindi niya ito hinawakan, pero kusa itong lumutang sa pagitan nila. Kumislap ito ng matindi, tila naglalabas ng sinag na tumatagos sa mga dahon ng kagubatan. Subukan mo, sabi ng matanda. Isipin mo ang iyong hangarin. Isipin mo kung bakit mo tinatanggap ang kapangyarihang ito. Huminga ng malalim si Simon at isinarado ang kanyang mga mata. Naramdaman niyang humahawak siya sa mutya kahit lumulutang ito. Naramdaman niyang may dumadaloy na init mula sa kanyang dibdib papunta sa kanyang palad. Ang hangarin ko, bulong niya, ay protektahan ang aking pamilya, ang aking baryo at ang mga taong inaapi. Dumagdag ang liwanag ng mutya. Kumislap ito ng mas maliwanag at sa sandaling iyon, tila may lakas na biglang humaplos sa kanyang braso. Nang idilat ni Simon ang kanyang mga mata, nagulat siya. Ang barko ng puno sa harapan niya ay gumuhit ng marka ng gintong dahon. Namilog ang mga mata niya. Ano to? Paano ko nagawa yon? Ngumiti ang matanda. Yan ang unang kapangyarihan. Ang mutya ay sumusunod sa kabutihan ng iyong puso. Dahan-dahang naglaho ang marka sa puno. Ngunit ang ngiti ni Simon ay nanatili. Ngayon, naiintindihan niya na hindi ito basta swerte. Ito ay kapangyarihan ng kalikasan. Ngunit bago pa man niya matanto ang lahat, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. May mabigat na presensya ang pumuno sa kagubatan. Ang mga ibon ay lumipad palayo. Ang mga dahon ay parang nagsipagligpit. At ang balete ay sandaling nanginig. Matanda, malalim at buwisit na boses ang bumungad. Nagpapalakas ka ng bagong alaga? Lumabas mula sa dilim ang isang matangkad na lalaki na may maitim na balabal. Matulis ang mga mata, maputla ang balat, at may dalang mahaba at matulis na tungkod. Si Mang Lario? Tanong ni Simon, halatang kilala niya ang lalaki. Ngunit hindi ito ang karaniwang Mang Lario, ang matandang manggagamot sa baryo. Ang matang tagapagbantay ay nagbuntong hininga. Simon, magtago ka, utos ng matanda. Pero hindi sumunod si Simon.
"Huwag kang magtago, Simon," sabi ni Mang Lario na puno ng galit. "Ako ang tunay na tagapangalaga ng balete at dapat sa akin napunta ang mutyang iyon." Nagningning ang tungkod niya at naglabas ito ng maitim na enerhiya. Ngunit bago ito tumama kay Simon, ang matandang tagapagbantay ay humakbang at humarang. Kumislap ang kanyang baston at sinalo ang enerhiya. Nagsigawan ang mga puno at naramdaman ni Simon ang pagyanig sa lupa. "May darating pang mas mabigat na laban," bulong ng tagapagbantay. "Ito pa lamang ang simula." Si Simon ay natigilan, nanginginig, habang ang dalawang makapangyarihang nilalang ay nagbanggaan ng lakas. At sa kanyang mga kamay, tila umaapoy ang mutyang ginto. Sa gitna ng kagubatan, ang hangin ay tila naglaho. Ang mga puno ay napako sa katahimikan. Ang lupa ay humihinga ng malamig na puwersa. Sa pagitan ng dalawang makapangyarihang nilalang, ang matandang tagapagbantay ng balete at si Mang Lario, ang dating manggagamot na ngayoy nalukob ng kasakiman, nagbabadya ang isang hindi pangkaraniwang sagupaan. Si Simon, hawak ang mutyang gintong dahon, ay nanatiling nakatayo sa likuran ng tagapagbantay. Ngunit sa kanyang dibdib ay kumakabog ang puso. Hindi dahil sa takot lamang, kundi sa bigat ng responsibilidad at sa mga katanungang bumabalot sa kanyang isipan. Bakit gusto ni Mang Lario ang mutya? Ano ang tunay na lihim ng dahon ng balete? At bakit tila alam ng buong kalikasan ang laban na ito? Nanginginig sa galit si Mang Lario habang nakatingin kay Simon. "Dapat akin ang mutyang yan. Ako ang matagal nang nagsilbi sa balete. Ako ang naghandog ng dugo at pawis sa punong ito. At ikaw lang nahamak na sa bungero. Bakit ikaw ang pinili?" Ang boses niya ay malalim, puno ng galit na hinayaang umusbong sa loob ng maraming taon. Sa bawat salita niya, ang hangin ay umuugong, tila nagdadala ng sumpa. Sumagot ang tagapagbantay, boses ay nananatiling payapa. "Mang Lario, hindi dahil sa tagal mo sa balete ay karapat-dapat ka na. Ang mutya ay pumipili ayon sa puso, at ang puso mo ay nalason na ng inggit." Umangat ang kamay ni Mang Lario. Mula sa kanyang palad ay lumabas ang maitim na usok, parang alon ng masasamang espiritu. "Ako ang magpapakita sa inyo kung ano ang tunay na kapangyarihan na dapat ninyong igalang." Nagpalipad siya ng maitim na enerhiya, diretso sa tagapagbantay. Nagningning ang baston ng tagapagbantay at nagpakawala ng gintong liwanag na sumalubong sa maitim na enerhiya. Nagtagpo ang dalawang puwersa at sumabog ang liwanag at dilim. Kumalat ang enerhiya na nagpatumba kay Simon sa lupa. "Simon!" sigaw ng tagapagbantay. Ngunit bago pa man siya maabot ng dilim, biglang kumislap ang mutya sa bulsa niya. Malakas, parang siklab ng araw. Naramdaman ni Simon ang pagdaloy ng init sa buong katawan niya at isang gintong aura ang bumalot sa kanya. Napatulala si Mang Lario. Ano? Ano iyon? Bakit may ganyang kapangyarihan ang isang tulad niya? Hindi alam ni Simon kung paano niya nagawa iyon, pero hindi niya binitawan ang mutya. Nadama niyang may lakas na tila gumigising sa kanyang dugo. Ang kanyang mga paa ay kusang tumayo. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Humakbang siya sa pagitan ng dalawang naglalabang nilalang. "Lolo tagapagbantay, Anya, hayaan niyo pong ako ang humarap. Kung akin ang mutyang ito, responsibilidad kong ipagtanggol ang punong balete at ipagtanggol ang baryo." Napatitig sa kanya ang matanda. May pagkabahala sa mga mata nito, ngunit may bahid ng tiwala. "Simon, huwag mong kalimutan, ang mutya ay hindi para sa dahas." "Hindi po," tugon ni Simon. "Gagamitin ko ito para ihinto ang kasamaan." Tumawa si Mang Lario, mapanghamong tawa na parang bumubutas sa katahimikan.
Isang hamak na sabungero ang haharap sa akin? Ha, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Nagpakawala si Mang Lario ng malakas na itim na alon, mas mabilis at mas malakas kaysa kanina. Ang lupa ay nagbitak, ang mga dahon ay nagsipagliparan, at ang mga ibon ay nagtakbuhan sa himpapawid. Ngunit bago pa man tumama ang maitim na puwersa, kumislap ang mutya sa kamay ni Simon. Parang naghulma ito ng isang gintong panangga. Isang ilaw na hugis dahon ang yumakap sa buong katawan niya. Unti-unti itong humarang sa maitim na alon at sinipsip ang lakas nito. Nagulat si Mang Lario at napatras. Imposible! Hindi dapat ganito kalakas ang mutyang iyan. Sumigaw si Simon, hindi sa galit kundi sa paninindigan. Hindi mo kailanman makukuha ang mutya habang ginagamit mo ang kapangyarihan mo sa kasamaan. Muling nagningning ang mutya at biglang umusbong ang mga gintong ugat mula sa lupa. Umangat ito at kumapit sa paa ni Mang Lario. Para itong buhay, bagamat gawa ng liwanag, pinilit nitong pigilan ang mangkukulam. Nagpumigla si Mang Lario. Bitawan niyo ako! Ngunit hindi na makawala. Ang masamang enerhiya niya ay unti-unting humihina, para bang sinisipsip ng ginto ang kadiliman. Sa huling sandali, sumigaw siya. Boses ay puno ng poot. Simon, hindi ka dapat pinili. Hindi ka karapat-dapat. Sumusubok siyang lumaban, ngunit unti-unti siyang napapagod. Sa bandang huli, ang maitim na usok mula sa katawan niya ay nanghina at naglaho. Natumba siya sa lupa, humihingal. Tila natalo hindi dahil sa dahas, kundi dahil sa bigat ng sariling kasamaan. Lumapit ang matanda at itinaas ang baston. Mang Lario, napagod ka na sa kadiliman. Ibalik ka muna sa iyong katawan. Hindi pa huli ang lahat, pero kailangan mong mawala muna rito. Iwinagayway niya ang baston, at ang katawan ni Mang Lario ay unti-unting nawala, parang usok na pinulot ng hangin. Humigop si Simon ng hangin, hinihingal. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mutya, at ang gintong liwanag ay nawala. Nanlalambot ang tuhod niya. Ngunit may kakaibang lakas sa kanyang puso. Tapang, hindi yabang. Lakas, hindi dahas. Lumapit ang matanda sa kanya. Simon, wika nito. Ang ipinakita mo ay tanda ng tunay na lakas. Hindi lamang ang mutya ang nagligtas sa iyo, kundi ang kabutihan sa puso mo. Hinawakan ng tagapagbantay ang kanyang balikat. Ngunit mag-ingat ka. Ang mga ganitong labanan ay hindi natatapos sa kagubatan. Si Don Rodolfo at ang kasakiman niya ay ngayoy magiging mas matindi. Sa sandaling iyon, parang huminto ang panahon. Naramdaman ni Simon ang bigat ng pangungusap. Ang mga dahon ng balete ay umuugong na parang may babala. Sa malayo, sa ibabaw ng bundok, nagpakita ang isang anino, malaki, malupit, at nakamasid. At alam ni Simon, mas malaki ang unos na paparating. Pagbalik ni Simon mula sa kagubatan, dala niya ang bigat ng katotohanan. Hindi lang laban sa sabungan o laban kay Don Rodolfo ang kanyang kinakaharap. May mas malalim, mas madilim na puwersa na gumagalaw sa likod ng lahat. Ang kagubatan, ang balete, ang mutya, at ang misteryosong galit ni Mang Lario. Lahat ito ay konektado at ngayon ay nakatunton na ang lahat ng banta sa kanya. Humahaplos ang hangin sa kanyang mukha, ngunit hindi na ito ang hangin ng katahimikan. Parang may halong kaba at babala. Sa bawat paghakbang niya palayo sa balete, parang may matang nagmamasid mula sa likod ng mga puno. Pagdating sa kanyang bahay kubo, nakita niya ang ilang kababaryo na nagkakagulo. May mga nag-aalala, may nagbubulungan, at may mga nakatingin sa kanya na tila may takot sa mga mata. Si Aling Rosa ang naunang lumapit. Simon, anak, ano bang nangyayari? Kanina may mga lalaking nakapila dito.
Nagtatanong kung nasaan ka. May itim pa ang mga mukha nila, parang hindi tao. Nagulat si Simon. Sinong mga lalaki? Nay Rosa. Hindi ba sina Bartolo at Carding? Umiling ang matanda. Hindi, Simon. Iba sila. Mga hindi namin kilala. At hindi nila kilala si Kapitan Romy. Tumindig ang balahibo ni Simon. Hindi mga tauhan ni Don Rodolfo. Sino ang mga iyon? Kaalyado ba ni Mang Lario? Habang iniisip niya yon, napansin niya si Matanglawin sa tabi ng manukan nanginginig ang balahibo, nakataas ang balikat at nakatingin sa kalangitan. Parang may bahid ng takot ang tangkad ng kanyang tindig. Matanglawin? Bulong ni Simon habang inilalapit ang kamay sa manok. Bakit parang... Ngunit bago niya matapos ang salita, biglang kumulog sa malayo kahit maliwanag ang langit. Iyon ay hindi pangkaraniwang pagkulog. Tila ba may puwersa ang nagbabanggaan. Napalunok si Simon. Dumating sina Kapitan Romy at dalawa pang kagawad, pawisang-pawisan. Simon, sabi ni Kapitan, kailangan mong umalis muna dito. Kanina may grupo ng hindi kilalang lalaki na nagpunta sa barangay hall. Hinahanap ka nila. Iba sila sa tauhan ni Don Rodolfo. Mabigat ang aura nila. Parang hindi mga ordinaryong tao. Napakuyom ang kamao ni Simon. Alam niya kung bakit. Marahil ay hinahanap din siya ni Mang Lario o may bagong puwersa ang kasama nila. Kap, hindi ako aalis, sagot niya. Kung aalis ako, mas lalo lang nilang pagdadamayan ang mga tao dito. Dito ako. Lalaban ako. Tumango ang kapitan. Halatang hindi maganda ang pakiramdam pero nirerespeto ang desisyon ni Simon. Kung ganon, Simon, maghanda ka. Aasahan ka ng baryo. Maraming oras ang lumipas. Unti-unting kumalat sa baryo ang takot. Sa bawat bahay, may nagsasara ng bintana, may nagkakandado ng pinto, at may naglalakad na may hawak na paniken o sanga ng kawayan. Ang gabing iyon ay tila mas maagang dumilim. Ang hangin ay malamig at may kung anong malansang amoy na tila lumilipad sa hangin. Umupo si Simon sa tabi ng balete, dala ang mutya. Nilapag niya ito sa kanyang palad at ang gintong dahon ay kumislap sa dilim. Sa ilaw nito, nakita niya ang mga mabibilog na ugat ng puno, ang mga lumang ukit at ang mga tila mukha ng engkanto na nakatago sa mga sanga. Lumabas ang tagapagbantay. Ngayon ay mas mahinang-mahina ang anyo niya, parang manipis na usok na nagtutunaw sa hangin. Lolo, mahina ka, sabi ni Simon habang lumapit. Anong nangyari sa inyo? Ngumiti ang matanda, malungkot ngunit buo. Ang labang naganap sa kagubatan ay naglaan ng aking lakas. Sa ngayon, ikaw ang siyang babalanse sa puwersa. Sa iyo nakaatang ang proteksyon ng mutya. Pagod na po ba kayo? Tanong ni Simon, nag-aalala. Hindi ako napapagod, Simon. Sagot ng tagapagbantay. Ngunit ang aking enerhiya ay nauubos kapag lumalaban sa kadiliman. At hindi lang si Mang Lario ang banta. May bagong darating. Mas mapanganib, mas tuso, at mas uhaw sa kapangyarihan. Napasinghap si Simon. Sino po? Humugot ng mahabang hinga ang matanda. Ang madilim na diwa na matagal nang nilalapitan ni Don Rodolfo, ang kanyang lihim na tagapayo, ang masamang albularyo na nagngangalang Serapio. Namilog ang mga mata ni Simon. Serapio? Oo, si Serapio, ang albularyong itinakwil sa bayan dahil sa masamang ritual at hinalay na kapangyarihan. Siya ang nagpapalakas kay Don Rodolfo. Siya ang nagturo sa kanya kung paano manloko, manalo at maghari. Lalong lumamig ang hangin. Lalong lumalim ang takot sa dibdib ni Simon. Kung si Serapio ang kasama nila, mas delikado tayo, sabi ng tagapagbantay. At si Serapio ay umaaligid na. Nararamdaman ko ang kanyang enerhiya. Pero lolo, biglang may luha sa gilid ng mata ni Simon. Paano ko lalabanan ang ganong kalakas na kalaban?
Isa lang naman akong sabonghero. Ngumiti ang matanda, mabagal ngunit puno ng katotohanan. Simon, hindi mo kailanman kailangang maging maginoong mandirigma. Ang mahalaga ay ang puso mo. At ang puso mo ay higit pa sa kapangyarihan ng kahit sinong masamang albularyo. Isang araw, dagdag ng matanda, ang mutya ay magbibigay sa iyo ng tunay na anyo ng iyong lakas. Ngunit sa ngayon, matuto ka muna sa pinakasimpleng aral. Ano iyon, Lolo? Ang lakas ay hindi sa suntok, hindi sa anting-anting, hindi sa sabong. Ang lakas ay sa tapang ng loob at sa kakayahang tumindig kahit takot. Hindi mo kailangang pumatay. Kailangan mo lamang protektahan. Dahan-dahan siyang naglaho. Ilang sandali lang, may malakas na pagaspas mula sa langit. Ang mga tao ay nagsilabasan, humahawak ng kandila. Si Simon! Si Simon! Puntahan natin si Simon! Sigaw ng mga bata. Ngunit nang tumingin si Simon sa kalangitan, nakita niya ang isang malaking ibon na kulay itim na may pulang mata at apoy na buntot. Mabigat ang presensya, masama ang ngisi. Mula sa ilalim nito ay bumagsak ang isang boses. Simon, samahan mo ang aking amo o papatayin kita. Alam ni Simon, dumating na si Serapio at ang dilim ay nagsisimula ng lumamon sa baryo. Ang gabi ay tila naging itim na lambong na tumatakip sa buong baryo. Ang mga bituin ay nagkubli at ang buwan ay parang natatakpan ng mapusyaw na ulap na may kulay abo, tila nagmamasid, tila natatakot. Sa gitna ng dilim, lumilipad ang malaking itim na ibon na may pulang matang kumikislap. Ang buntot nito ay nagiiwan ng bakas ng nagbabagang usok. Ang mga tao ay nagsisigawan, nagsipasok sa bahay, nagtakip ng pinto at bintana. Ang ilan ay nagdasal, ang iba ay nagkubli sa ilalim ng kanilang banig. Si Simon, hawak ang gintong mutya, ay nakatayo sa gitna ng bakuran. Hindi niya alam kung saan manggagaling ang atake, pero alam niyang hindi na ordinaryong kalaban ang humaharap sa kanya. Mula sa dilim sa gilid ng punong balete, unti-unting sumulpot ang isang matangkad na lalaki. Ang anyo nito ay mahaba ang balabal na itim at ang mukha ay may mga bakas ng ritual, mga simbolong ukit ng dugo at abo. Ang mga mata nito ay parang bangin, malalim at nagsisilab ng galit. Ikaw si Simon? Tanong ng lalaki, boses ay mababa, malamig, at tila may puwersang gumagalaw sa bawat salitang binibitawan. Kung sino ka man, sagot ni Simon, hindi nagpapaawat sa takot. Hindi mo ako matatakot. Tumawa ang lalaki, isang halakhak na mababa at nakatindig balahibo. Ako si Serapio, ang albularyong pinatalsik ng bayan, ang piniling gabay ni Don Rodolfo, at ang tunay na tagapagmana ng kadiliman ng balete bago ka dumating. Sumulak ang galit sa dibdib ni Simon. Kung ikaw ang dahilan kung bakit naging ganito si Don Rodolfo, mas lalo akong hindi titigil. Umangat ang kamay ni Serapio at biglang nagliyab ang lupa sa harapan niya. Mula sa lupa ay sumulpot ang mga maliliit na itim na anino. Mga parang impakto, maiitim, kulubot, at may mahahabang kuko. Simon, sabi ni Serapio, ang mutyang hawak mo ay ibinigay sa hindi karapat-dapat. Ang mutya ng balete ay dapat sa akin napunta. Ilang dekada ko siyang pinagutay, inalay ang aking dugo, at isinuko ang aking kaluluwa. Pero ang puno ay may espiritu ring maramot. Hindi ako pinili dahil nakita niya ang lakas sa puso ko, kaya itinakwil niya ako. Umangat ang mga impakto at mabilis na umatake kay Simon. Nanlaki ang mata ni Simon. Matanglawin, sigaw niya. Tumalon mula sa manukan ang kanyang manok. Si Matanglawin, ang balahibo nito ay kumislap. Ang mga mata ay naging ginto at sa paglipad nito ay tila nagiiwan ng bakas ng gintong alon. Nang tumalon ang unang impakto, tinuhog ito ni Matanglawin gamit ang matalas nitong tuka at pawis.
Tumalsik ang impakto at naglaho na parang usok. Lumundag muli ang tatlo pa, ngunit sinalubong din sila ng makislap na liwanag ng mutya. "Impossible!" sigaw ni Serapio. "Ang mutya ay hindi dapat nagkakabuhay sa isang manok. Hindi ito normal. Walang normal sa kapangyarihang ibinigay sa kabutihan." Sigaw ni Simon habang tumatakbo palayo sa sunod-sunod na atake. Nagliyab ang mutya, kumalat sa lupa ang gintong liwanag at nagbuo ng bilog sa paligid ni Simon at matanglawin, parang proteksyon na 5 talampakan ng lawak. Ang impakto ay nagalok ng atake, ngunit sa tuwing lalapit sila, nasusunog sila sa gintong liwanag. "Simon!" tawag ng boses mula sa likod. Si Kapitan Romy at ilan pang kagawad, kasama ang ilang lalaking bukid, ay tumakbo papunta sa kanya, hawak ang mga bolo at sulo. "Huwag kayong lumapit," sigaw ni Simon. "Delikado," ngunit may isa pang masamang halakhak na umalingaw-ngaw. "Hayaan mo sila, Simon," sabi ni Serapio, "para maramdaman mo ang bigat ng kabiguan. Hayaan mong sila ang unang mamatay." Napalunok si Simon. "Serapio, hayop ka? Bakit sila pinapasama mo? Wala silang kinalaman dito. Lahat ng may kaugnayan sa iyo," sagot ni Serapio, "ay kinalaban ko na." At bago pa man makalapit ang mga tao, pumutok ang itim na usok mula sa kamay ni Serapio. Tumama ito sa mga puno, sa lupa at sa hangin. Nagbalat kayo ang paligid sa itim na kabusilakan. Si Simon ay napaatras. "Sa kapangyarihang ito, Simon, tatalunin kita hindi dahil sa puwersa, kundi dahil sa takot." Biglang nag-iba ang mundo sa paligid. Ang mga puno ay naging madilim, ang lupa ay nagdilim, at ang buo niyang paligid ay ngayoy parang gubat na walang katapusan. Ang mga tao ay wala na. Si Kapitan Romy ay wala na. Si Matanglawin ay nasa tabi niya, nanginginig. "Serapio!" sigaw ni Simon. "Nasaan na sila?" "Wala silang iniwan kundi ang takot na nasa puso mo," sabi ng boses ni Serapio na nag-e-echo sa bawat sulok ng dilim. Tumibok ang puso ni Simon ng mabilis. Ramdam niya ang bigat ng pag-iisa. Ramdam niya ang gusto niyang sumuko. Pero nang hawak niya ang mutya, naramdaman niya ang init nito. Ang mutya ay kumikislap kahit nakapalibot sa dilim. Nagsimula siyang huminga ng malalim. "Hindi ako nag-iisa," bulong niya sa dilim. "May balete, may mga espiritu ng kabutihan, at may mga taong nagmamahal sa akin." Kumislap ang mutya ng mas maliwanag. Nagpakita ang imahe ng tagapagbantay. Malabo, parang anino lamang, ngunit nandoon. "Simon, ang dilim ay hindi mo tinalo sa lakas. Tatalunin mo ito sa liwanag sa puso mo. Isipin mo kung ano ang mahalaga sa iyo." Itinikom ni Simon ang kamao. "At ang mahalaga sa akin ay ang baryo ko, ang mga tao, ang kabutihan, ang kapayapaan, ang mga hayop, ang balete, ang buong buhay ko." Sa sigaw niyang iyon, sumabog ang mutya sa liwanag na parang gintong araw. Naglaho ang dilim. Ang gubat ay bumalik sa normal. Ang mga tao ay nakita niyang nakatayo sa malayo, ligtas. At si Serapio nakahawak sa ulo, nanginginig. Tila nasunog ang aura ng kanyang kadiliman. "Impossible! Impossible!" sigaw nito. Ngunit bago pa makabangon muli si Serapio, may humawak sa balikat ni Simon. Si Kapitan Romy. Nanginginig ang tinig. "Simon, hindi pa tapos ang laban." Paparating na sina Don Rodolfo. Sa malayo, mula sa direksyon ng hasyenda, may ilaw ng mga sulo. May usok, may mga tao, may armas. At sa unahan ng lahat, nakasakay sa kabayo. Si Don Rodolfo, nakangisi.
Ang gabi ay lumalim, ngunit hindi ito ordinaryong katahimikan. Ito'y katahimikan bago ang unos, katahimikan na may halong pangamba at hindi maipaliwanag na bigat. Sa dulo ng kalsada, mula sa direksyon ng hasyenda, unti-unting sumisilip ang mga ilaw ng sulo. Ang tunog ng mga kabayo ay umuugong, mabigat at puno ng pananakot. Ang mga tao sa baryo ay nagtipon sa kanilang mga tahanan, nanginginig sa takot. Si Simon, kasama sina Kapitan Romy at ilang matatapang na taga-baryo, ay nakatayo sa gitna ng daan. Hinding-hindi niya hahayaang unti-unting kainin ng kasamaan ang lugar na tahanan niya. "Simon, sigurado ka ba dito?" tanong ni Kapitan Romy habang hawak ang kanyang bolo. "Hindi natin alam kung ilan sila o kung anong dala nila." Huminga ng malalim si Simon. "Kap, kung hindi tayo tatayo ngayon bukas, mas masahol pa ang mangyayari. Ang baryo natin ay hindi hasyenda. Hindi ito pag-aari ni Don Rodolfo. Pero hindi kaya sapat ang oras?" Sabad ni Elias, ang batang mangingisda na halos hindi pa tinutubo ang bigote. "Simon, napakalakas nila. May armas sila. At may kasamang albularyo." Napatingin si Simon kay Elias. "Takot ako, Elias. Hindi ako magpapanggap na hindi. Pero kung takot lang ang sandigan natin, mawawala ang lahat." Nagpuyos ang hangin. Naramdaman nilang paparating ang malaking puwersa. Ang mga sulo ay mas lumiwanag. At doon, lumitaw si Don Rodolfo. Nakasakay sa isang itim na kabayo. Nakabarong na mamahalin, may gintong singsing sa daliri at nakangising para may hawak ng kontrol sa buong baryo. Sa kanyang likuran ay ang kanyang mga tauhan. Hindi lang 8, kundi 30 o higit pa. Lahat may hawak na itak, baril o kahoy. At sa pinakahuli, nakalugmok sa kapangyarihan, nakabalabal at may matang naglalagablab. Si Serapio, ang masamang albularyo, nangingiti ng malamig, parang nag-aabang ng pagkakataon. Humakbang si Don Rodolfo pababa ng kabayo. "Simon!" sigaw niya habang nilalakad ang gitna. Mabigat ang bawat yapak. "Ikaw, isang hamak, isang mahirap, isang walang-wala. Tinalo mo ako sa sabungan at pinahiya ako sa buong bayan." Nagngingit-ngit ang boses niya. "Hindi ko yun hahayaan. Hindi." Kailanman, lumapit si Kapitan Romy, pinipigilan ang panginginig. "Don Rodolfo, hindi kami papayag na guluhin mo ang mga tao rito. Anong karapatan mo? Hindi ka dito mag-uutos, Romy." Sigaw ni Don Rodolfo. Halos lumabo ang mata sa galit. "Ang baryo na ito ay matagal ko ng hawak at ngayon, sisimulan ko na itong sakupin ng buong buo." Natahimik ang lahat. Naramdaman ni Simon ang palad niya na nanginginig. Tiningnan niya ang mutya sa bulsa. Parang umiinit. Parang alam nitong darating ang mas malakas na banta. Si Serapio ay lumapit mula sa likod at tumapat kay Don Rodolfo. "Amo, hayaan niyo ako." Nilabas niya ang isang maliit na bote na may itim na likido. Pagkatapos ay ibinuhos niya ito sa lupa. Ang lupa ay kumulo, parang may buhay. Umangat ang usok, at mula rito ay nagsulputan ng maliliit ngunit mga mas mapula at mas matalas na impakto kaysa kanina. Mga anino na parang mula sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan. "Mga tao," sabi ni Serapio, "ipapakita ko sa inyo ang tunay na kapangyarihan ng aking amo." Nag-apoy ang mga mata ni Don Rodolfo. "Simon, lumuhod ka sa harap ko at baka hindi ako gumawa ng mas masahol pa sa iyo." Hindi sumagot si Simon. Humakbang siya pasulong. Tumingala siya sa kalangitan na natatakpan ng itim na ulap. Nararamdaman niya ang kabog sa dibdib niya, pero nararamdaman niya rin ang lakas na umaangat mula sa mutya.
Hindi ako lulu. Biglang kumulog. Malakas. Mataas. Halos nabingi ang lahat. Nagningning ang mutya at sumambulat ang gintong liwanag na parang kidlat. Ang gintong alon ay tumama sa lupa at nagpalabas ng nakasilaw na sinag. Matang. Hindi pa man matapos ni Simon ang sigaw, lumipad si Matanglawin mula sa tabi. Ang balahibo ay naging mas kumikislap, ang mga mata ay naging ginto, at ang mga paa ay nag-iwan ng bakas na parang apoy na kulay ginto. Tumalon ito at sinalubong ang mga impakto. Nag-ikot-ikot sa hangin at nilagas ang mga ito gamit ang matalas na tuka. Ngunit sa bawat impaktong nagsasambulat, mas dumarami ang pumapalit. Parang mga anino na walang katapusan. Si Serapio ay humagalpak ng malalakas na tawa. Simon! Hindi mo kayang labanan ang kadiliman ng impyerno. Humawak si Simon sa mutya. Itinaas niya ang palad. Kung kadiliman ang dala mo, anya, liwanag ang ibabato ko. Nagningning ang mutya at biglang kumalat sa lupa ang gintong ugat, parang mga baging na nagiging buhay. Nakuha nito ang mga impakto at nagsilabasan ang liwanag na sumusunog sa bawat isa. Lumingon si Don Rodolfo, nagagalit. Serapio, ano pang hinihintay mo? Tinaas ni Serapio ang balabal. Amo, hayaan niyo akong tapusin ito. Gumulong ang itim na ulap mula sa kanyang katawan. Mabilis, mabigat, demonyo ang hugis. Inatake si Simon. Nasa gitna si Simon, wala siyang oras para umiwas. Simon! Sigaw ni Kapitan Romy. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may pumutok na napakalakas na enerhiya. Sabog ang lupa. Naglikha ng alikabok na parang bagyo. Napaluha ang mga tao. Nang kumalat ang alikabok, nakita nila. Si Simon ay nakaluhod, nanginginig, at ang mutya sa kanyang kamay ay napunit. Ang gintong dahon ng balete ay nagbitak. Nangyari na, bulong ni Serapio, nakangisi. Nasira ang unang proteksyon niya. Humalakhak si Don Rodolfo. At ngayon, Simon, matitikman mo ang tunay na kaparusahan. At biglang lumayo ang ilaw. Dumilim ang buong baryo. Simula na ng tunay na bangungot. Madilim. Hindi ordinaryong dilim, kundi dilim na parang sumisipsip ng lakas, ng hininga, ng pag-asa. Ang buong baryo ay tila tinakpan ng makapal na itim na ulap na walang pinagmulan. Ang hangin ay mabigat, halos hindi gumagalaw. Ang mga tao ay nagsisigawan, nagsisitakbuhan papasok sa kanilang mga tahanan, iniiyakan ng mga anak habang ang mga matatanda ay nagdarasal ng mariin. Sa gitna ng kawalan, nakaluhod si Simon sa lupang bumuka at nagbitak-bitak. Hawak niya ang mutya na may malaking bitak, tila halos mabasag. Ang gintong liwanag na dati malakas ay ngayon halos kusang namamatay. Kumikislap na parang kandilang malapit ng maubos. Ang dugong dumaloy mula sa sugat sa kanyang bisig ay tumulo sa lupa at ang bawat patak ay parang nagiging apoy bago mawala. Simon, narinig niyang boses ni Kapitan Romy, nanginginig, nangingilid ang luha. Tumayo ka, anak. Tumayo ka. Subalit ang boses ng kapitan ay natabunan ng malalim na halakhak. Halakhak na umuukit ng takot. Si Serapio, nakatayo sa ibabaw ng bato na parang bundok ang taas, may matang itim at nagliliyab ng pulang apoy. Ang balabal nito ay pumaypay sa hangin na tila gumagalaw kahit walang simoy. Ngumisi ito pababa kay Simon. Simon! Sigaw ni Serapio. Ang mutya ay nasira. Hindi ka na protektado. Hindi ka na pinili ng balete. Nakita mo ba?
Walang saysay ang kabutihan mo kapag humarap ka sa tunay na kapangyarihan. Humalakhak muli si Serapio. Mas malakas, mas masakit sa pandinig. Wala ka ng laban. Wala ka ng silbi. Naglakad si Don Rodolfo papalapit. Nakalagay ang kamay sa sinturon at may hawak na baril. Tumayo siya sa harapan ni Simon. Dapat noon pa kita pinatay. Mahirap ka pa lang. Pero ngayon, may pagkakataon na akong tapusin ang istorya mo. Itinutok niya ang baril sa ulo ni Simon. Simon! Sigaw ng mga taga-baryo. Si Elias, ang batang mangingisda, ay lumuhod sa lupa, umiiyak. Wag, ama. Wag po ninyo siyang patayin. Siya ang nagligtas sa amin. Ngunit tumawa lamang si Don Rodolfo. Hindi ako ama niyan, gago. Wala akong pakialam sa inyo. Sigaw niya. Wala kayong halaga. Nagalit si Kapitan Romy. Tumayo siya at sumugod. Don Rodolfo, itigil mo yan. Isang putok. Tumigil ang oras. Tumigil ang hangin. Tumigil ang mga puso. Si Kapitan Romy ay natamaan sa balikat. Natumba. Dumaos-dos ang dugo sa braso. Kapitan, sigaw ng mga kagawad. Tumakbo ang iba pang taga-baryo para tulungan siya, ngunit pinigilan sila ng mga tauhan ni Don Rodolfo. Walang awa, walang puso. Simula roon, parang lumabo ang paningin ni Simon. Parang hindi na niya naririnig ng tama ang mundo. Pinipilit niyang tumayo, pero nanginginig ang mga tuhod niya. Pinipilit niyang hawakan ang mutya, pero ang bitak nito ay lumalaki. At ang gintong liwanag ay lumalabo. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Matang Lawin na nakahandusay, sugatan at pagod, pero nakatingin pa rin sa kanya. Parang nagsusumamo ng laban, Simon, laban. Ngunit paano? Paano kung mismong huling pag-asa niya, ang mutya, ay nasira? Simon. Bulong ng isang pamilyar na boses, mahina, halos hindi marinig. Simon, lumingon siya. Sa lilim ng balete, bahagyang nakikita ang imahe ng tagapagbantay. Manipis na ulap, halos hindi na mabuo ang anyo. Parang usok na natutunaw. Simon, muli nitong sabi. Hindi ang mutya ang nagpapalakas sa iyo. Ikaw ang nagpapalakas sa mutya. Napanganga si Simon. Nangingilid ang luha. Pero, basag na ito, Lolo. Basag. Hindi basag kabutihan mo. Sagot ng tagapagbantay. At habang buhay yan, mabubuo ang mutya. Unti-unting lumabo ang imahe at napasigaw si Simon. Lolo, huwag niyo akong iwan. Ngunit naglaho ang imahe bago niya maabot. At sa kabila ng sakit, sa kabila ng luha at dugo, biglang tumigil ang kanyang paghinga. Tumigil. Tapos ay muling humugot. Mas malalim. Mas mabigat. Mas buo. Nag-angat siya ng muka. Tumingin siya kay Don Rodolfo, kay Serapio, sa mga tauhan, sa mga taga-baryo, sa balete. At ramdam niya ang lupa, ang hangin, ang ilog, ang ugat ng balete, ang puso ng baryo. Pumikit siya. Magdamag niyang naramdaman ang pag-agos ng lakas na hindi galing sa mutya, kundi sa bawat tao, bawat hayop, bawat halikop ng kalikasan na minahal niya. Pagmulat ng mata, kumikislap ang luha. Kumikislap ang liwanag sa dibdib niya. At sa gitna ng kanyang dibdib, umusbong ang isang bagong liwanag. Isa pa, mas malinis, mas malakas. Ang basag na mutya sa kamay niya ay nagsimulang maghilom. Unti-unting nagdikit ang punit. Ang bitak ay nagsara. At parang nagising mula sa pagkakatulog, sumabog ang gintong liwanag. Napaatras sina Don Rodolfo at Serapio. Nagsigawan ang mga tao. Si Simon ay tumayo,
Mataas, matatag, at ang mutya sa kamay niya walang bitak. Kumislap ito. Umuikot ang liwanag. Umaakyat sa balete. Umiikot sa mga sanga. At sa buong baryo, umilaw ang dahong balate. Napatulala si Serapio. Hindi niya inaasahan ang nakikita. Impossible, sabi niya, nangangalog ang boses. Hindi pwedeng mangyari ito. Hindi pwede. Tumingala si Simon. Mahina man ang tinig pero matatag. Serapio, Don Rodolfo, hindi ako mag-isa at hindi kailanman ninyo matatalo ang puso ng baryong ito. Sa malayo, unti-unting lumakas ang hangin at unti-unting narinig ang pag-ugong ng balete. May bagong kapangyarihan ang nagigising at darating ang pinakamatinding laban. Ang buong baryo ay tila sumabog sa liwanag. Ang mga dahon ng balete ay nagkislapan, bawat sanga ay tila may sariling buhay. Ang hangin ay nagbago, mula sa mabigat at madilim ay naging magaan at preskong parang umagang bagong gising. Ang mga tao na dati takot at nagtatago ay lumabas isa-isa mula sa kanilang mga tahanan. Ang mga bata ay sumilip mula sa likod ng mga ina. Ang matatanda ay lumabas, hawak ang rosaryo, nagdarasal, umaasang may pag-asa pa. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Simon. Hawak ang mutyang gintong dahon ng balete na ngayon ay kumikislap ng mas matingkad kaysa dati. Ang liwanag nito ay hindi lamang ginto. Ito ay may halong kulay ng kalikasan, berde ng dahon, puti ng ilaw, at asul ng langit. Ang balete ay tila humihinga kasabay ni Simon. Ang kanyang dibdib ay mabigat, pero ang puso niya ay matatag. Si Don Rodolfo, na kanina ay nagnginggit-ngit at puno ng yabang, ay napaatras. Ang kanyang kabayo ay nag-alboroto, nagsisipa, at halos matumba sa takot. Hindi maipaliwanag ang nararamdamang kaba ng mayamang sabungero, na ngayon ay tila hindi na makapagsalita. Si Serapio naman, ang masamang albularyo, ay nakatitig kay Simon na parang nakakita ng demonyo. Ang kanyang balabal ay pumapagaspas, nahahampas ng lakas ng mutya. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit, ngunit may halong takot, may halong duda. Simon, bulong ni Serapio, puno ng pagkapuot. Hindi ka dapat mabuhay. Hindi dapat ikaw ang pinili. Hindi maaari. Umangat ang balabal ni Serapio at mula rito ay lumabas ang napakalaking usok. Itim, mabaho at tila may kasamang tinig ng mga espiritual na nilalang. Ang impakto, mas marami ngayon, mas malalaki, mas malupit, sumulpot mula sa lupa. Simon, ngayon katatapos, sigaw ni Serapio. Tumingala si Simon. Humigpit ang hawak niya sa mutya. Hindi siya umatras. Matanglawin, tawag niya. Mula sa tabi, lumundag si Matanglawin, bagaman sugatan, ang kanyang mga mata ay kumikislap at ang kanyang balahibo ay muli nang nagningning. Tumayo ito sa balikat ni Simon, parang mandirigmang nakakapit sa kapalaran ng amo. Nagkaharap ang liwanag at dilim. Sumugod ang mga impakto. Ngunit sa bawat paglapit nila, ang mutya ay naglalabas ng gintong alon. Ang alon ay parang hangin na naglilinis ng paligid. Ang bawat impakto na tatamaan nito ay naglalaho, nagiging abo at bumabalik sa lupa. Nagnginggit-ngit si Serapio. Hindi! Hindi! Mas malakas pa ako kaysa rito. Nagsimula siyang magtaas ng 2 kamay. Naglabas siya ng malaking bilog ng itim na enerhiya. Mas malaki, mas mabigat, mas nakamamatay. Ito ay parang bagyo ng kadiliman. Naramdaman ni Simon ang bigat. Ang hangin ay halos bumagsak sa kanya. Parang hinihigop ang kanyang lakas. Pero habang papalapit ang madilim na enerhiya, may nangyari. Ang balete. Ang punong balete mismo ay kumilos. Mula sa kanyang pinakapuno,
Lumabas ang mga gintong sinag na parang malalambot na ugat. Ito'y umabot sa mga dahon, sa lupa, sa hangin. Nakapaligid kay Simon. Ang mutya sa kamay niya ay nagliwanag ng husto na halos hindi niya masilip. At mula sa loob ng liwanag, isang boses, malakas, matatag at puno ng kabutihan, ang umalingaw-ngaw. Ang kapangyarihan ay para sa kabutihan, hindi sa kasakiman. Bumukas ang kalangitan. Isang malakas na palahaw ng liwanag ang sumabog mula sa mutya. Sumalubong ito sa madilim na bilog ni Serapio. Ang labanan ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. Ang hangin ay kumulog, ang lupa ay umuga, ang mga tao ay napahawak sa kanilang mga puso. Ang mga dahon ay nagliparan. At nang humupa ang alon si Serapio ay natumba, nakahandusay, halos wala ng malay. Ang balabal niya ay naglaho. Ang mga tattoo ng ritual sa kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang mga impakto ay naglaho. Ang puno ng balete ay muling naging tahimik. Lamang ay kumikislap ang ilang sanga na parang nagpapasalamat. Si Don Rodolfo ay nakatitig kay Serapio. Takot ang nangingibabaw. Hindi siya makagalaw. Hindi makapagsalita. Lumapit sa kanya si Simon. Don Rodolfo, wika niya, mahina ngunit buo. Wala kang kapangyarihan sa amin. Hindi mo kami pag-aari. Hindi mo kailanman mabibili ang puso ng baryong ito. Napaupo si Don Rodolfo, nawala ng yabang. Ang baril na hawak niya ay bumagsak sa lupa. Hindi niya kayang itaas. "Huwag mo akong patayin, Simon," sabi niya, nanginginig ang tinig. "May pera ako. Ibibigay ko ang lahat." Tumango si Simon. "Hindi kita papatayin. Dahil hindi ako katulad mo." Napaluha ang ilang taga-baryo. Lumapit si Kapitan Romy, sugatan man, ay nakatayo pa rin. "Don Rodolfo, simula ngayon, hindi ka na hari dito. Kami ang magtatayo ng hustisya." Ilang kagawad ang lumapit at hinuli siya. Si Don Rodolfo ay hindi na nakapalag. Si Serapio naman ay inilayo ng balete. Parang hinihigop siya ng lupa mismo. Pagbalik ng liwanag, biglang kumalma ang mundo. Ang buwan ay muling lumiwanag. Ang hangin ay pumayapa. Ang mga tao ay nagsiyakan, nagyakapan, nagpasalamat. Si Simon ay napaupo sa tabi ng balete, hawak ang mutya. Si Matang Lawin ay umakyat sa kanyang balikat at sumiksik sa kanyang pisngi. Ngumiti si Simon kahit pagod na pagod. "Salamat," bulong niya sa puno. "Salamat sa tiwala." At mula sa mga dahon ng balete ay may kumislap na maliit na gintong sinag. Sumayaw ito pababa at tumama sa mutya. Sa loob ng mutya ay parang may bagong buhay na sumibol. At sa gabing iyon, nalaman ni Simon na hindi lang siya sabongero. Siya ay tagapag-ingat, tagapagtanggol, tagapagbantay ng balete. At sa kanyang puso ay may bagong lakas-lakasan ng kabutihan, lakas ng tapang at lakas ng pagmamahal sa kanyang baryo. Wakas,